Hello mga kapatid. So, ang video na i-upload natin today ay yung kunting tour natin sa City of Melbourne para naman makita niyo yung lugar namin dito sa Melbourne. So, bago natin simulan yung video na yon, gusto ko lang pasalamatan at i-shout out yung mga nanonood ng ating mga videos. So, unang-una diyan ay si Karen Whitmore, si Naili Morin, si Dai August Leo, si Inle Cabrera, si Yitbi, Miss Kim Lim, mayroon din dyan si MB Vlogs, si Turjan Ogar, Suminer Tutors TV, si Marilyn Lawangayan, si kapatid na Isa Tamora, si Evelyn Rosalada, si Liti Catalon, Maria Luisa San Jose, Jean Valdez, PGN, dan din nanonood din ng ating video si Emerson Guardiola, si Kabsat Liz Manzano, si Mercilita Galia, si Magnanimous, si Mr. Peter Oragon, si Joyce MP, Nancy Jill Vlogs, si Hinisi Paragis, DC Magnolia, Shalom, Kabsat Alilim TV, Kabsat Marnie Reed, at saka sino pa to, si Tul Jeffrey Ganuhay, Vicky Lubiti Cacho, si Miss Nora Toquero, Aguilar Lorna, si Zini De Leon, lagi mo nanonood ng ating video yan, si Aida Bibilin, si Marina De La Peña, at sa yung si Amazing Ako, mate, thank you sa panonood ng aking video. DC Magnolia, Flori Bugayong, Julie D. Philem ng Hong Kong, Miss Bonheli, Sagittarius 25, nanonood din ang video natin si Tutsi Ragnubat, Pop Sugar, si Bakikang 4544, Kati K, at si Miss Coraming Kathleen, at sino pa to, saka yung mga nanonood natin na taga Pilipinas, yung mga kakilala natin doon nanonood ng ating video, si Mr. Edwin Divina, si Nining Totong, si Mami Krising, si Inang Huling, Titang Hiling, nanonood din ng ating video si Mirna Conde, si Sheena and Ana, si RJ, si Beverly, at si El Pato Loco. So, yung mga hindi po nabanggit dito, pasensya na po kayo. May lista naman ako rito. At sa susunod na mga videos natin, mag-shoutout ulit po tayo. So, again, maraming salamat po sa panonood ng aking video. At ito na po, at ipapasyal ko kayo sa City of Melbourne sa ating video na papanoorin sa araw na to. Yun lang mga kapatid. Salamat. Enjoy the video. See you. Morning mga kapatid. So today pupunta tayo sa city at may bibiling tayo doon. Kaya naisipan ko na habang nandun sa city ay umikot na din tayo sa city para makita ninyo ang Melbourne City sa mga hindi pa nakakapunta rito. So, bigyan ko lang kayo ng konting informasyon dito sa Melbourne City. Ang population dito ay around 5 million sa ngayon. Ang overall population ng Victoria is around 5.5. So ang iba doon, 6.5 million. So around 1 million naman ang mga nandun sa mga regional areas. So makita nyo po dito sa daanan ay kasalukuyan pong winawiden tong highway. Ito pa rin yung tinatawag na Westgate Highway. Ito pa galing from western side of Melbourne City patungong Melbourne City. Marami na pong mga sasakyan dito kaya kailangan mag-expand. Dahil sa rush hour dito ay nagkaka-traffic na talaga rito. At isa rin po ako sa mga napiktuhan niya. Approaching po tayo dito sa
sa Westgate Bridge. Ito po yung isang pinakamalaking bridge dito sa Melbourne. Tumatawid po ito sa pinakamalaking river dito sa Melbourne. Ito yung Yarra River. Yan po, makita nyo po, bisig-bisig po itong tulay na ito. Ito po yung isang major na tawiran papunta patungong city. Yan, isa po ito sa mga isang landmark, especially kung galing or papunta ka sa western side ng Melbourne. Ito yung pinakamagandang daanan. Medyo mataas ng tulay na to, so makikita mo dun sa kaliwa ay ang makikita mo na dun ang city. Sa kaliwa ng bridge na to, nandun yung ating Melbourne City. Makikita mo na po yung mga building dun sa kaliwa. Yan po yung ating Melbourne City. So dyan tayo pupunta sa ngayon yung araw na to, at mamimili tayo. Pagkatapos doon, iikot-ikot ko kayo ng konti dun sa around the city, kung saan po yung kaya nating lakarin. At medyo, kung makita nyo po, makulimlim po ang city ngayon. Makulimlim po sa Melbourne. Bago-bago. Kahapon medyo maaraw, ngayon naman ay makulimlim. Medyo umulan po kanina umaga. Sunday ngayon, so hopefully hindi masyadong busy ang ating ang city. Mga 6 months na rin kami na hindi nakapunta sa city dahil nga sa lockdown. Kaya for the first time makikita namin ang city ulit. Sa city. So, pag galing ka ng west, wala pong dito, wala pong toll road from west to the city. Pero pag galing ka sa eastern side ng city, marami nandun na po yung mga toll road natin. Kaya pag doon ka nakatira ay araw-araw magbabayad ka ng doon toll. Kaya yung kagandahan na nakatira rin sa west. Pero po yung mga big time na mga tao dito sa Melbourne, kalimitan nakatira doon sa eastern side ng Melbourne. Kumbaga nandun yung mga mga big time. Lalo sa tinatawag na Turak. Mayroon tayong bus, may train. So ang train yan, ano na yan, may regional at saka yung metro na tinatawag. So pwede kang pumunta sa city sa pamamagitan ng mga transport system na yun. Pero kalimitan ng mga tao rito nagda-drive na rin eh. Naming pupuntan dito sa ngayon ay papunta kami ng South Wharf. Meron kaming titignan doon na ngayon naghahanap kasi kami ng ng pwede naming parang lalagyan namin sa parang minibar kasi may mga wine kami sa bahay pero wala kaming mapaglagyan, so naisip ko na
tumingin kami rito. May mga magagandang design. Mga kapatid, nandito na kami sa Salt Wharf at naisipan namin na magkape muna, mag-snack. Meron din tayo dito chicken schnitzel. Yun sa pinuntan namin na shop, wala doon yung gusto namin bilhin. So, pupunta muna kami mamaya doon sa kabila. Pero bago yan, after na namin bilhin na rito, pupunta muna kami sa city at iikot ko kayo doon. Para naman makita niyo yung kunting view ng Melbourne City. Kasi Melbourne City medyo may kalakihan din, kaya doon lang tayo sa pinakasentro muna. At marami pa ng magkakataon at magpapakita ko na sa inyo yung lugar ng Melbourne sa susunod. Okay, ano muna kami. Merienda muna, kape. So mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa Melbourne City. Dito tayo sa Yarra River. So, kung babaybayin mo itong Yarra River na to, maladaanan mo na rito yung karamihan ng mga major na mga landmark dito sa Melbourne. Hindi na rin kalayuan dito kung saan ginaganap yung Australian Open. Pwede mo na rin siyang nakarin kung dito ka banda nakatira, nakakuha ng tirahan sa nakakita ka ng gandang nakakuha ka ng tirahan o hotel mo dito sa may C3. Yan na yun. Yan, meron ding pier dito. Makita mo dyan, Melbourne River crosses Yarra Princess. So, yan. Itong ilog na to, itong river na to ay dalawa to, nagdugtong yung Yarra River at saka Melbourne River. So itong sa pinaka city na mismo, ito yung tinatawag na Melbourne River. So dumudugtong pa rin yan sa Yarra River. Yan, kita yung mga building dito. So katulad ng sa ibang city, ganun din. So napapansin ko lang, ngayon ano na rito, around midday, hindi pa rin ano ng mga tao rito. Hindi pa rin ganun karami ang mga tao rito. Lockdown, after lockdown. So kung kukumpara ko mga before lockdown sa ngayon, hindi masyadong maraming tao sa ngayon. Pero kung makita nyo dito sa side, yung mga ano rito, yung mga kainan ay napuno na. Marami nang kumakain sa labas. So, isang major requirement dito kung kakain ka bago ka makapasok sa mga restaurant, titignan nila yung proof ng na fully vaccinated ka na. So, hindi mo pwedeng pikiin yun dahil kailangan i-download mo muna yun sa government website. So, mahirap mo i-fake yun. Mahuli ka. Lakad-lakad tayo at enjoy nyo lang yung view.
Dito sa Melbourne, mayroon tayong isang malaking casino rito, which is yung Crown Casino. Medyo malaki na rin siya. Meron na rin siyang hotel doon, may kainan. Malaki siyang kumbaga complex. Pero hindi mo pa rin siyempre may kukumpara yun sa katulad doon sa Las Vegas. Nandun na lahat ng napakaraming sugalan doon. Yan. So dito na tayo ngayon sa Melbourne Convention Center, Exhibition Center. Yan. Which is along Melbourne River pa rin siya. So mapapansin niyo itong ilog dito, medyo madilim yung ng river. Kasi nga umulan kagabi at saka kaninang umaga. So expect mo na medyo yung tubig dito, medyo siya. Marami siyang mga silt na po na sumama sa tubig. Kaya medyo siya. Yan, medyo brownish yung kulay ng tubig natin. Yan. Ito meron kang makita ng boat na luma. Palagay ko isa na ring restaurant na rin yan. So nandito pa rin tayo along the Melbourne River. Laki talaga ng kaibahan sa ngayon. Kukunti lang yung tao makikita mo na naglalakad dito kumpara nung before lockdown. Lalo na ngayon, Sunday, kalimitan dito may mga nagpi-perform dito sa lugar na to eh. Pero sa ngayon wala kang makikita. Napakatahimik talaga. Ang mga busy lang ngayon dito, mga restaurant. Pero nagbukas na rin yung mga shopping center dito. Yan ang kagandaan, nagbukas siya. Pero limited yung mga pwedeng pumasok sa shop. Tsaka kailangan check-in ka bawat papasukan mo dito na shop, building, kailangan nag-check-in na tinatawag para matrace nila kung merong COVID na nakapasok doon. Matitrace nila kung sino yung mga pumasok sa lugar na yun. So maganda rin yung tracing system nila rito. Yan. Kukunti lang yung mga tao rito ngayon. Tahimik na tahimik. Focus ko yung doon, malapit na tayo sa yung tawag na Crown Casino. Andrea. Yan, yung may sign na yun na parang crowd. Yan na yung Crown Casino. Yan. Sino kapatid, medyo tayo sanay sa pag-adjust pa ng camera. Nag-aaralan pa natin. Yan. May lumang angkla ng barko rito na nakalagay. Tingin ko medyo may katandaan to. Kalimitan ng mga dinidisplay ganito yung mga nasa salvage nila ito sa mga nasa salvage nila sa mga lumang mga barko. Napakatahimik talaga ngayon, Kung tutusin dito talaga napakarami ng tao rito nung mga nakaraang buwan bago mag-lockdown ulit. Dito sa Melbourne, mayroon tayong rito, libreng tram. So kung within city ka lang, paikot-ikot ka sa city, pwede kang sumakay ng tram ng libre. Basta hindi ka pupunta outside ng city. Yan, ito po yung sample ng tram dito. At saka nandyan din ito yung pinaka-tram stop. Yan. Libre yan, as long as na within zone 1 ka. Zone 1 is within city center. Libre yung doon, libre yung walang bayad yun. So, kung pwede mong sundan yan, gusto mong tamad ka maglakad, pwede mo nang gamitin yan.
Convenient siya kasi libre yan eh. Kaya lang kagandahan dito sa Melbourne, may libreng tram system. Basta huwag nalalampas dun sa limit. Mga kapatid, nandito na tayo sa complex ng Crown Casino. So may kahabaan siya. Ang casino ay tulad ng mga ibang casino, mayroon na rin isang kainan dito. Tulad ng sinabi ko kanina, may hotel na rin. Kung swerte ka, pag nag-book ka ng hotel mo, overlooking ka doon sa Melbourne River. Yan. So yun yung Crown Hotel, mga kapatid. Yan, medyo mataas din siya. Tapos din sa baba, na complex siya, mahaba. Makahaba niyan. Yan. Hindi masyadong busy itong lugar na to ngayon. Which is normally napaka-busy na lugar nito. Pero sa ngayon nga, dahil katatapos ng lockdown, siguro medyo ibang tao, takot pa na maglakad. Yan yung nakita din sa harapan na yan, meron din tayong tinatawag na ano dyan, Melbourne Aquarium. Yan, pag pumasok ka dyan sa loob nyan, merong mga ano dyan, may mga kita ka dyan parang ano nga, yung aquarium nga, siyempre mayroon din mga iba't ibang isda makita ka. Maganda rin yung loob nyan pag pumasok ka. Yan, yun, may train din doon. Yan ang tinatawag na Melbourne Metro Trains. Yan, nagta-travel yung maraming train line dito. Depende kung saan ka nakatira na portion ng Melbourne. Kaya walang problema kapag travel dito. Ang ano mo lang kung paano ka, siyempre yung from kung saan ka nakatira at pupunta doon sa train station, pwede mo lakarin o kailangan magsasakyan ka. Pero kalimitan ng mga train station dito ay meron siyang libreng parking. At kalimitan ng mga train station dito ay ano na siya, disability compliant na siya. So yung mga person with disability ay hindi na mahirapan kasi may mga ramp, may mga lift. Pagka lalo na kung yung train station natin ay may second floor. So yan. At yung river cruises, kunti lang yung sumasakay. Kita nyo doon, no? Kunti lang yung ano nila. So, maraming negosyo talaga napiktuan ditong pandemic. Yan. Pati siguro yung casino napiktuan din. Siyempre nagsara yung casino eh. So mga kapatid, nandito pa rin tayo sa may bandang Crown Casino Complex. Medyo malayo-layo na rin yung lakad natin. So maglalakad pa tayo ng konti para may makita pa ko sa inyo. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mismong Melbourne City ay malawak din. Kung matyaga ka maglakad na wala kang ibang gagawin, lakad-lakad ka lang, pwede mo siguro siyang, ewan ko, hindi mo rin siguro kakayanin ikutin to sa maghapon. Yan. Hirap din pala, ngayon ko lang na-appreciate na yung pag-vlogging pala hindi rin pala madali. Katulad ng mga napapanood natin sa YT minsan, maraming pero hindi rin pala ganun kadali. Lalo tayo, may full-time tayong trabaho. At ang isang purpose ko po nito ay ipakita ang mga iba't ibang lugar na napupuntahan ko o pinupuntahan ko. Hindi lang sa mga kaibigan natin o din sa mga kamag-anak natin nandun sa Pilipinas, sa probinsya na hindi nakakapag-travel, para man nakikita din nila, tsaka yung mga iba nating nakakasama dyan sa mga live streaming dyan sa YT. Yan, papakita ko yung mga kapatid, yung main hotel building ng Crown Casino. Yan. So
may ilang towers din ng Crown Casino building. Yan, ang Crown Casino Hotel pala, sorry. Yan. So makita nyo, maluwang to. Saka malawak din yung sugalan nila. Kung magpunta ka, gusto mong magsugal, lahat din ng mga sugal nandito rin. May mga ano dyan, may mga slot machine sila, may mga poker, kung ano-ano pa. Nakapasok na rin ako dyan, pero birang-bira talaga ako na pumasok dun sa medyo bandang ano nila, gambling area. Birang-bira. At saka kung papasok tayo dun, sigurado rin ako na hindi tayo papayagan na mag-video dun sa loob ng mismong gambling area. Kita pala ako sa inyo mga kapatid, yung taas na yon, yung parang may pula na vertical na pula doon sa taas, yun sa building na nakapokus. Doon sa pinakatugtok nun merong tinatawag na parang sky deck. So pag umakyat ka doon, may entrance yata sila na ano, $20. So pag akyat mo doon sa taas, makita mo yung view ng Melbourne City. Pag umakyat ka doon, makakuha ka ng picture, makakuha ka ng souvenir. Yan, kasi kalimitan sa mga city, meron namang mga ganun na. Ang problema lang sa building na yan, kung nakita niyo dito sa may bandang kanan, yung building na yan, medyo natakpan na nung natapos ng building na to, natakpan yung view nila. So nung araw, yan ang pinakamataas na building dito, yung may parang gold dun sa taas, yung may sky deck. Pero sa ngayon, medyo natabunan na siya ng dalawang building na to sa kanan, kita mo yung dalawang building na yan. So meron na siyang nagkakaroon ng obstruction sa view niya dito sa western side ng city. Yan. Nakakit na rin ako dyan mga 2 times siguro. Yan mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad pa. Lalakad tayo ng konti hanggang makarating tayo dun sa tinatawag na Flinders Station. At ikot-ikot ko kayo doon ng siguro ng ilang konti. Katapos yan ay tapusin natin yung vlog. At next time ulit, kasi yun nga, mahirap. Siguro pag natuloy yung Australian Open, subukan ko na ipakita sa inyo yung subukan ko pumunta doon sa Australian Open at ipapakita ko sa inyo yung Australian Open. Yan, tatawid tayo sa tulay na to. Siya nga pala mga kapatid, para mabigyan din lang kayo ng idea in terms ng mga ano rito, yung mga bilihin dito. Ang kape dito, yung tinatawag na medium size na kape ay mga ano siya mga kapatid, mga $4.50. At yung mga ano nito, mga soft drinks, mga coke in can, mga ganun, mga $2. So depende kung saan ka bibili. So siyempre mas makakamura ka kung bibili ka dun sa shopping center, pero pag binili mo yan sa mga restaurant, medyo may mahal na, between $2 to $3 na, depende sa restaurant yun na papasukin mo. Ang pagkain naman dito, nagre-range siya, ano ba, mga lunch or dinner, mga $12 to $12. Siyempre depende kung anong order mo yun. Kung mga steak na yan, aabot ka na ng mga $35 dyan. Mga simpleng mga ano lang, simpleng mga pagkain lang, mga ano lang yan, $12, $15, $18. Yan. Yan, tutuloy tayo, pumunta tayo ng kapatid sa ano, sa pinakalumang train station dito sa Melbourne. Papakita ko sa inyo. Tapos lalakad-lakad tayo sa palibot nun. Ito mga kapatid, may kunting information dito about Philippines. Dito tayo sa ibabaw ng tulay. Palagi kong nadadaanan to dito pag naglalakad ako. So ngayon ipapakita ko rin sa inyo. Yan. Kunting informasyon sa mga tungkol sa mga immigrant na galing ng Pilipinas. Yan, makita nyo doon na pinapakita
kalimitan ng mga tao rito nanggaling sa Manila, Quezon Province, Luzon, mga Ilocos, Mindanao, Cebu, Iloilo at Negros. Tapos meron din mga ano rito, kung makita nyo, meron din pala mga nanggaling sa United States, siguro from United States, naglipat sila rito sa Australia. Pero ako, New Zealand yun, New Zealand, marami akong kilala rito na from New Zealand, lumilipat na ang Australia. Maganda rin sa New Zealand, pero sa tingin ko mas maganda yung ano rito, yung in terms ng mga ng swelduhan, sa tingin ko lang. Kasi marami akong kasama sa trabaho, mga New Zealand, trabaho sila rito eh. Yan, Papua New Guinea. So, makita nyo rito, 1870 to 1900, yung pala yung mga unang pagdating ng mga ano rito, yung mga Pilipino rito. Ano sila, as pearl divers in seamen. Yan. Tapos 1966 hanggang ngayon, doon pala nagsimulang pumunta rito yung mga nurses. So matagal na pala yung history ng mga nurses dito sa Melbourne, kung makikita nyo. Yan. So next line tayo. Ito na yung madilim mga kaibigan, hindi ko nakita. So nandyan na yung number. Sa tingin ko mas mataas na ito ngayon dahil palagi ko luma na itong ginawang tulay na ito. So yung informasyon na ito medyo luma na, nadagdagan na. So expect nyo na lang na yung numero ngayon mas mataas. Pero kung makikita mo rito, yung mga pinanganak sa Pilipinas na nandito ay more than 100,000. Tapos yung nasa Victoria ay yan, 22,000. Tapos yung mga nandito na may Filipino ancestry ay 129,000. Tapos sa Victoria, dito sa Melbourne, Victoria overall, kasi marami rin mga Pilipino nakatira sa regional areas, ay 28,000 plus na yan. O kaya sa ngayon siguro mga 30,000 plus na yan. Pati yung mga languages na sa Pilipinas marami pinakita rin dito. Tagalog, Cebuano, Ilocano, English, Spanish sa Bisaya. So yan mga kapatid, konting ano lang yan, konting konting impormasyon ng mga Filipino migrants dito sa Melbourne o sa Australia in general. Yan, nandito pa rin tayo mga kapatid sa sa Melbourne River. Yan, makita niyo sa unahan, may mga tulay doon, saka may makita kang tram. Actually, makita niyo doon, malapit na yung ano rito, yung kung saan hindi nataos yung Australian Open. Sa ngayon siguro hindi na namin kakayanin maglakad doon, kasi medyo malayo na rin yung nilakad namin. So kung matuloy yung Australian Open na next year, which is normally January yan bago mag-Australia Day, at pipilitin natin pumunta doon. Kung di man tayo makapanood sa loob dahil medyo napakaraming tao, ay i-ano natin, tawag nito, kahit sa labas na lang, basta dadaling ko kayo doon para makita nyo yung kung gaano karami yung pupunta doon sa Australian Open. Yan. Maganda naman yung view rito, tahimik. Saka along the river, daming ano rito, restaurant. Which is normal naman yan kahit saan kang pumuntang bansa. Normally, kung sa isang city mayroong river, nandun yung maraming mga tao, nandun yung maraming kainan. Yan, mga inuman, yan Yan, para mabigyan lang ko lang kayo ng konting idea. Ikot ko lang ng konti yung dandanin ko lang, ikot ko yung 360 degrees sa kinaroroonan ko para makita nyo yung view ng maayos. Yan. Mga kapatid, yan. Yan, ngayon sa unahan na yan, dyan tayo pupunta, dyan yung pinakalumang train station, which is tinatawag na Flinders Train Station. So pupunta tayo dyan, tulad na sinabi ko na, ikot-ikot, at doon na rin natin tatapusin yung ating vlog. Okay mga kapatid, at papakita ko sa inyo yung harapan ng train station na yan, which is isa ring landmark dito sa Melbourne. Yan mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa tinatawag na Flinders Train Station. So itong station na to, dito bumabagsak lahat ng mga train galing sa iba't ibang parte ng Melbourne o even sa regional areas, regional train ay dito rin bumabagsak. Kumbaga sa Amerika, kung di ako nagkakamali, yung tinatawag na Union na train station o bus station. Yan. Okay, ikot-ikot tayo. Medyo unti-unting dumadami ang tao, pero hindi pa rin ganun kabisi talaga kumpara nung mga nakaraang
mga buwan nung before lockdown, lalo nung before lockdown. Yan, yung view ng Melbourne River sa ating kinaroroonan. Sa may bandang unahan doon, yung pinanggalingan natin kanina, doon yung Crown Casino Complex. Yan, ito na pinaka, kumbaga, parang pinakasinturon na to ng ano eh. Pinakasinturon na to ng Melbourne. Ikot ko ng yung camera natin. Yan, dyan yung Flinders Station. Pupunta tayo dun sa harapan niya. May marami mga lumang building din dito. Mga heritage building din. Tina yung 1800 something. Yan. Tsaka yung sa unahan doon, kung saan ko nakapokus tong camera natin, yan yung diyan ginaganap banda yung tinatawag na Australian Open. Just pwede mo nang lakarin. So pag nakarating ka rito sa Melbourne at nandun ka sa Flinders Station, yung kung saan dinadaos yung Australian Open, malapit na rito. Ayan, may mga tram din siya. Yan yung tram na sinabi ko kanina. So yan ang number one transport mode dito sa city. Kung ikot-ikot lang sa city, which is libre yan. Yan. Okay, punta tayo sa harapan ng Flinders City. Flinders Station. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa Flinders train station. Yan. Yun. So yan kapatid, yan may lumang ano doon, simbahan. Dito tayo sa harap ng Flinders Station. Dito sa Victoria in particular, napakarami na rin mga ano rito. Napakarami na rin mga migrants dito, mga Asian, tsaka napakarami mga international students dito sa Melbourne. Yan. Mga sikat na university rito ay Monash University at saka yung University of Melbourne. Yan. So, napakarami mga international students dito. Kalimitan galing sa China, India, Korea. Yan. Yun doon kalimitan ng galing ng mga station. Ito yung ano, mga kapatid, yung pinakaharap ng Flinders train station. Yan. Kumbaga isa sa mga landmark. Ito yung pinaka-unang train station dito. Parang kumbaga kumpara mo sa Amerika, katulad na sinabi ko kanina, ay parang yun train station. Yan. So medyo napagod na yung mga kasama kong kapatid. So hindi natin pwedeng ituloy pa yung paglalakad at sumusuko na yung mga kasama ko sa paglalakad. So next time, marami pa na magkakataon. Ikot na naman tayo sa ibang parte ng Melbourne. Marami rin mga shopping center dito. Marami mga Chinese restaurant, Japanese restaurant na pwede mong puntahan dito. Kaya hindi ka rin maninibago rito. Yan. So mga kapatid, to naglalakad tayo sa may pinaka sentro ng Melbourne. Ito kaya tayo. Hindi, dun. Yan, tinatawag na itong street dito nakikita nyo, yan ang tinatawag na Swanstone Street. Yan. Dahil medyo busy na kayo dito. Marami ng tao rito. Yan. Ito pa, mga kapatid, papakita ko sa inyo, mayroon din tayong tinatawag na Chinatown dito. Yan o. Yung street na to, maraming Chinese, maraming rito, maraming Chinese restaurant. Yan.
Yan ang pinaka-Chinatown dito. So, medyo malaki rin yung ano rito, population ng mga Chinese dito. Yan. Yan, may mga restaurant tayo dito along Swanstone Street. Yan, para magpapakita lang kayo ng kunting idea rito. Pagod naman kasama ko pero ngayon nagyaya silang kumain, so napilita kami maglakad ng mga ilang minuto naman papunta sa isang Japanese restaurant. Doon kami mag-lunch. Medyo ano na, late lunch na. So di ba, okay, paborito ko rin na ano yun, restaurant. Yung paborito ko kasi yung ramen. Kaya pumayag na rin ako kahit ako mismo pagod na eh. Yan. Pero busy na yung ano natin. Busy na pala rito. Punta rin na sa may Sara o Melbourne River eh, dito ano na. Dito hindi masyadong busy. Nandito pala yung mga busy oh. Pero kalimitan dito sa strip na to, ano eh, puro kapagkain dito kalimitan eh. Yan. Yan, nakarating tayo dito kapatid. Napagod na sa paglalakad pero nakarating tayo dito sa Ipudo Restaurant. Ito yung paborito nating ramen. Yan. Pakita ko ngayon natin doon. Yan. Mamaya, mga kapatid, papakita ko yung order natin mamaya. Ramen. Which is ramen lang naman ang paborito ko dito. So yan mga kapatid, ang order natin na pagkain. Ito yung sa akin, ito yung ramen. Yan ang paborito kong pagkain dito pag pupunta ako dito. Gusto yung in-order ng kasama ko. Yung ano niya, pagkain niya. Hindi ko alam kung ano yan, pero masarap naman. May rice. Ayun. Okay mga kapatid, kain muna kami. Mamaya ulit. So mga kapatid, kape muna tayo. Bili muna kami ng kape bago umuwi. So makita nyo, meron na rin pa Starbucks dito. So yan, kape muna kami. Ito sa Starbucks kape. Makita nyo rito medyo dumami na yung tao. Kanina umaga hindi pa masyadong tao, ngayon na medyo makapal na yung tao rito.
Yan, mga kapatid, medyo pauwi na tayo ngayon. Tapos na yung ating pamamasyal sa city. Sana naman nag-enjoy kayo. Hindi naman masyadong, katulad na sinabi ko kanina, hindi masyadong malaki yung napunta natin o malawak yung napunta natin na area. So nakakapagod din kasi maglakad. Saka mahirap din naman umikot sa city na nagdadrive ka, kundi wala ka rin makikita. So next time maghanap naman tayo ng ibang lugar na pwede pasyalan natin at ipapakita ko sa inyo. So walito, nandito na naman tayo sa Westgate Bridge. Pauwi na tayo. Pupunta pa kami dun sa kabilang shop. So sakaling mahabol pa namin, almost 4 o'clock na rito. So habulin namin at baka sakaling dun yung hinahanap namin na bibilhin. So yun lang mga kapatid, at salamat sa panonood. Thank you for your pag-subscribe niyo sa channel ko. Sana naman nag-enjoy kayo. At pipilitin ko na ma-improve itong slowly na ma-improve itong ating mga videos. Kasi mga nanonood dito, may mga kamag-anak din ako nanonood dito. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino. At yan, kayo mga kapatiran ko dyan sa film community, alam ko nandyan din kayo, nanonood kayo. So, lalo yung mga kagrupo natin dyan. So alright, see you next vlog naman mga kapatid. Yun lang, bye bye.